Isang maalab at mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Mark Baksain, at ito po ang Batas at Lipunan. Isang programang naglalayong ipaliwanag ang mga legal na issue, probisyon ng batas, at desisyon ng Korte Suprema na may direktang epekto sa pang-araw-araw na buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Nais din natin na maging tulay ito ng impormasyon, diskurso, at mapalakas ang kamalayan ng bawat isa sa batas, politika, at lipunan. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isa sa mga mainit na usapin maliban po sa mga maanumalyang flood control projects na kasalukuyang iniimbestigahan ng Senado. Ang pag-uusapan po natin ay ang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections o mas kilala bilang BSKE. Ano ang ibig sabihin nito para sa ating mga barangay at SK officials? At ano ang epekto nito sa ating mga mamamayan? Tara at himayin po natin ang mahalagang issue na ito. Ang BSKE o Barangay at SK elections ay dapat sana'y gaganapin sa darating na Disyembre 5 ngayong taon, ngunit nung nakaraang Agosto 13 ay pinirmahan ng ating Pangulong BBM ang Republic Act No. 12232 na may titulong An Act Setting the Term of Office of Barangay Officials and Members of the Sangguniang Kabataan and for other purposes. Ito ay naglalayong ipagpaliban ang dapat na BSKE ngayong taon at sa halip gagawin na sa unang Lunes ng Nobyembre 2026. Nakapaloob din sa batas na ito ang term setting kung saan ang term of office ng barangay officials ay 4 na taon, hindi dapat lalagpas sa 3 magkakasunod na termino. In short, ang isang bagong halal na kapitan at kagawad ay pwedeng magsilbi ng 12 years kapag sila ay nahalal sa November 2026. At ang kanilang termino ay magsisimula sa December 2026. Sa SK officials naman ay isang termino lamang o 4 na taon. Ano ba ang rason? Bakit gustong ipagpaliban ng Kongreso at ng Pangulo ang BSKE? Ang rason na kanilang ibinibigay ay kakatapos pa lamang daw ng midterm election. Puros na lamang daw politika. Maraming kailangang tutukang mga issues ang gobyerno at ang pagnanais na bigyan ng tuon ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Region. Pero sa ilalim ng batas, partikular sa Omnibus Election Code at mga desisyon ng Korte Suprema tulad ng kaso ng Makalintal versus Comelec noong 2023, malinaw na ang pagpapaliban ng halalan ay isang bagay na dapat gawin lamang kung may matinding dahilan gaya ng national or public emergency o matinding kalamidad. Sa nasabing desisyon, inilatag din ng Korte Suprema ang mga criteria na magiging guidelines sa pagdetermina ng validity ng mga batas sa hinaharap patungkol sa postponement ng eleksyon. Alam natin na nung nakaraang linggo lamang ay may mga individual na naghain ng petisyon sa Korte Suprema upang i-challenge o questionin ang constitutionality ng RA 12232. Aabangan natin sa mga susunod na araw kung ano ang magiging hakbang at ultimately ang magiging desisyon ng kataas-taasang hukuman patungkol sa validity ng nasabing batas. At kung ito ay papasa sa guidelines na kanilang inilatag sa kasong Makalintal versus Comelec. Tandaan din natin na ang ginamit na kataga
sa title ng RA 12232 ay setting the term of BSKE officials. Hindi tulad ng nakaraang batas o yung RA 11935 na diniklarang unconstitutional ng Korte Suprema noong 2023 na may katagang postponing sa titulo ng nasabing batas. Mga kababayan, ang Kongreso sa pamamagitan ng kanilang plenary power ay may kapangyarihang magtakda ng duration ng term of office at limitasyon ng barangay at SK officials. Ngunit hindi ito absolute at kailangan hindi ito kontra o paglabag sa mga probisyon ng ating saligang batas. Wala din sa kapangyarihan ng Kongreso ang mag-postpone ng halalan dahil ang kapangyarihang iyan ay ibinigay lamang sa COMELEC. Ngayon, kung ipagpapaliban ang eleksyon, ang tanong, sino ang makikinabang at ano ang epekto nito sa ating karapatan bilang mamamayan? Sa ilalim ng ating konstitusyon, ang regular at malayang halalan ay pundasyon ng demokrasya. Ang paulit-ulit na postponement ay nagdudulot ng overstay sa pwesto kung saan nanunungkulan ang mga opisyal ng lampas sa mandato na ibinigay ng taong bayan. Kung palaging ipagpapaliban, para bang nawawala ang boses ng mga mamamayan na pumili ng kanilang leader sa itinakdang panahon ng batas. Para sa ating mga botante, ang postponement ay nangangahulugan na mas matatagalan bago tayo makapili ng mga bagong leader na maaaring may sariwang ideya at mas mahusay na serbisyo. Para naman sa kabataan, lalo na sa SK, malaking dagok ito dahil delayed na naman ang kanilang pagkakataong lumahok sa pamahalaan at magkaroon ng boses sa barangay. Tandaan, ang SK ay training ground ng ating mga future leaders. Mga kababayan, ang eleksyon ay hindi simpleng proseso. Ito ay ang ating karapatan at tungkulin. Ang pagpapaliban nito ay dapat suriin ng mabuti. Hindi dapat gawing normal ang paulit-ulit na postponement. Kung nais natin ang isang matatag na demokrasya, dapat regular at maayos ang halalan. Sa aking personal na pananaw, lumabag ang Kongreso sa probisyon ng saligang batas sa pagpostpone ng BSKE. Hindi nila pwedeng dahilan o maging legal strategy ang pagiging incidental nito sa term setting na naaayon sa kanilang plenary power sapagkat nabanggit ko nga kanina, ang pagpostpone ng halalan ay kapangyarihang ibinigay sa COMELEC, hindi sa Kongreso. Sa huli, ang Korte Suprema ang magdidesisyon kung ito ba ay naaayon o hindi sa ating saligang batas. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung may mga katanungan kayo, i-comment lamang sa ibaba para masagot natin ang mga ito sa susunod nating talakayan. Mga kababayan, huwag din kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating channel. I-comment nyo din ang mga topics at issues na gusto ninyong pag-usapan sa mga susunod nating episodes. Hanggang sa muli, ito po ang Batas at Lipunan, Usapang Batas, Usapang Bayan. Mabuhay po tayong lahat.